Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa isang tao na lumaki at namuhay kasama ang mga nilalang na tinatawag na Seraphim. Nagsimula ang kwento ng ang isang prinsesa ng kaharian ng Highland na si Alicia ay napadpad sa isang ruin. Nangyari ito matapos siyang makaligtas sa isang ipo-ipo na may nagliliyab na dragon. Nasawi dito lahat ng escort niya at tanging siya na lang ang natirang buhay sa kanila. Sa sobrang panghihina ay nakatulog siya dito at nang magising siya ay napansin niya ang nakaguhit sa pader. Habang pinagmamasdan niya ito ay hindi niya alam na nasa tabi niya pala ang isang Normin seraph na si Tenzoko. Nang tiningnan niya ang record of seraphic remains ay nalaman niya na capital of Seraphim pala ang nakaguhit sa pader. Base sa Legend of the Shepherd ay dadating sa mundo ang shepherd na ihahatid ng mga seraphs. Taglay nito ang lakas ng mga seraphs na may kakayahan para linisin ang mundo mula sa kadiliman at magdadala ng kaligtasan. Bigla namang napansin ni Tenzoko ang mga insekto na papalapit kay Alicia. Pagka-atake ng mga ito kay Alicia ay kaagad siyang lumikha ng shield. Sinira naman ni Alicia ang pader at pagkapasok niya dito ay nahulog naman siya sa tubig. Nang sinubukan niyang makaahon ay pabaliktad pala ito kaya nahulog siya dito. Pagkabangon niya ay hinanap niya ang daan palabas at nang makalabas siya ay nakita niya sa di kalayuan ang konkretong bagay na may nakaukit na simbolo ng shepherd. Ilang sandali lang ay gumalaw ito papunta sa tapat ng umaagos na tubig. Katapos ay may inilabas itong lagusan kaya naisip ni Alicia na totoo siguro ang alamat at hindi na siya nagdalawang isip na pasukin ito. Wala siyang kaalam-alam na sa kabilang bahagi pala ng lagusan na ito naninirahan ng mga Seraphim at ang nag-iisang tao dito na si Srey. Sa kagustuhan ni Srey na manggalugad ng mga ruins ay may natuklasan na naman siyang ruin. Ilang sandali lang ay dumating din dito ang kaibigan niyang seraph na si Mikleo. Ito ang palaging kasama niya sa panggagalugad ng mga ruins at balak din sana nilang galugarin ang ruin na ito ngunit pinagbawalan sila ng pinuno nila na si Zenrai. Nang makabalik sila sa kanilang nayon na tinatawag na Alicia ay binasa ni Srey ang libro na The Celestial Record. Base sa librong ito na ang ruins pala na nakita nila ay ang capital of Seraphim. Dahil sa kagustuhan nilang malaman ang kaloob-looban ng ruin na ito ay sinuway nila si Zenrai at nagpaunahan sa pagtuklas nito. Mabilis na nakarating si Srey sa parte ng ruins kung saan nakaukit ang mural ng The Shepherd na hero brandishing the Sacred Blade. Napansin niya ang guwante sa estatwa na may simbolo ng shepherd at ilang sandali lang ay dumating na din dito si Mikleo. Dito na nagsilabasan ang mga kidlat na nakita din ni Alicia. Sinubukan ni Alicia na lumabas ngunit sa takot niya sa mga kidlat ay kaagad din siyang bumalik. Ipinaalam ito ni Kame kay Zenrai ngunit alam na din pala ito ni Zenrai. May kutob siya na may mga nangingialam sa labas ng kanyang teritoryo. Nagpasya siya na manatili lang muna sa kanyang silid ngunit kung pumasok na umano ito sa kanyang teritoryo ay sisiguraduhin niyang makakatikim ito ng kanyang galit. Nang makarating si Alicia sa templo ay inatake naman siya ng kidlat dahilan para mahulog siya. Habang tumatakbo sila Srey paalis ng ruin ay nahulog naman sila pero bago pa sila makarating sa baba ay gumamit si Mikleo ng kanyang twin flow para makaligtas sila. Napunta din sila sa kinaroroonan ni Alicia at ilang sandali lang ay napansin na nila si Alicia na walang malay. Gusto itong tulungan ni Srey ngunit pinaalala sa kanya ni Mikleo ang sinabi sa kanila ni Zenrai na lumayo sa mga tao. Pero dahil sa pagpupumilit ni Srey ay wala na ding nagawa si Mikleo. Nang makababa na sila ay napansin kaagad ni Srey ang transparent bridge kaya ginamitan ito ng kapangyarihan ni Mikleo para madali nila itong makita. Gamit ito ay nagawa na nilang makalapit kay Alicia. Nang sinusubukan itong gisingin ni Srey ay nagising din ito kaagad. Pagkabangon nito ay kaagad nitong tinanong si Srey kung ito ba umano ang shepherd na ikinagulat pareho nila Srey at Mikleo. Hindi naman ito masagot ni Srey kaya nagpasya na lang siya na dalhin si Alicia sa kanilang nayon. Dahil may sadya din si Alicia sa mga Seraphim ay kaagad itong sumama sa kanya. Pagkadating nila ng Alicia ay nauna si Mikleo para ipaalam ito kay Zenrai. Ipapakilala na sana ni Srey si Alicia sa mga Seraphim nang biglang magsalita si Alicia para humingi ng tulong sa mga ito na iligtas umano ang mundo. At dahil isang ordinaryong tao lang si Alicia ay hindi nito nakikita ang mga Seraphim. Sinabihan si Srey ng isang seraph na ibalik na si Alicia sa lupa dahil baka magdala lang ito ng kapahamakan sa kanila. Nang malaman ni Zenrai ang tungkol kay Alicia ay napagalitan nito kaagad si Srey. Ayon naman kay Srey ay hindi kaya ng kanyang konsensya na iwan lang si Alicia. Sinabi na lang ni Zenrai na kailangan nilang maibalik si Alicia sa lupa para mapanatili ang kapayapaan ng kanilang lugar. Habang kumakain sila Srey at Alicia ay napag-usapan naman nila ang capital ng Highland na Lady Lake. Biglang naalala ni Srey ang kwento tungkol sa Secret Blade na binabantayan ng Lady Lake at kung sino man ang makakabunot nito ay siyang tatawaging shepherd. Kaya nabanggit na din ni Alicia na wala pang nakakabunot nito hanggang sa ngayon. Pagkalabas ni Srey ng bahay ay hinihintay pala siya ni Mikleo.
Sinabi nito sa kanya ang mensahe ni Zenrai na hayaan na lang muna na manatili sa kanilang lugar si Alicia hanggang maging handa na itong bumalik sa lupa. Ito ay dahil bagamat nababahala sila sa posibleng malevolence na hatid nito ay nababahala din sila sa magiging kapalit sakaling ipagtabuyan nila ito. Tuwang-tuwa naman si Srey nang marinig ito at pinasalamatan si Micleo. Napanaginipan naman ni Alicia ang gabi nang makita niya ang dragon kaya nagising siya at nilapitan siya kaagad ni Srey. Matapos masigurado ni Srey na okay lang siya ay napansin naman niya ang libro na hawak ni Srey. Dito na siya nag-umpisang magkwento tungkol sa mga kakaibang kalamidad na nasaksihan niya sa kanilang lugar. Kaya naisip kaagad ni Srey na ito pala ang dahilan bakit gusto ni Alicia na hanapin ang shepherd. Kinabukasan ay sinamahan ni Srey si Alicia sa natuklasan nila ni Micleo at ipinakita din niya ang guantes na may simbolo ng shepherd. Buo ang tiwala ni Srey na dadating ang shepherd sakaling mabalat man ng kadiliman ang mundo. Bukod dito ay naniniwala din siya sa posibilidad na magsasama ang mga tao at mga seraphim. Isang araw ay nagpasya na si Alicia na bumalik na sa lupa. Bago siya umalis ay sinabi niya kay Srey na naniniwala siya na may mga seraphim sa Alicia. Bagamat hindi niya ito nakikita ay nararamdaman naman niya umano ang presensya ng mga ito. Nabanggit din niya ang pagsisimula ng Sacred Blade Festival na magaganap sa Lady Lake kung saan muling susubok ang mga mandirigma na bunutin ang Sacred Blade. Natanong niya si Srey kung gusto ba niya na sumubok dito dahil naniniwala siya na ang alamat ng shepherd ay siguradong katulad kay Srey. Ilang segundo lang pagkaalis ni Alicia ay naramdaman ni Zenrai na may pumasok sa kanyang teritoryo. May kutob siya na isa itong Hellion kaya inatasan ng lahat na hanapin ito. Kagad silang umaksyon at nakita nila Srey at Micleo si Mason na sinasakal ng Hellion na si Lunar. Sinugod ito ni Srey at naglaban silang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Micleo na makaatake din kay Lunar. Pagkalapit ni Lunar kay Micleo ay nagawa ni Srey na mapuruhan ito. Ngunit hindi ito umubra kay Lunar at dumating na din dito si Zenrai. Dahil dito ay nagpasya na lang si Lunar na umalis na dito. Kinagabihan ay dito lang napagtanto ni Srey na si Alicia ang pakay ni Lunar. Kaya nagpasya siya na sundan si Alicia at bago siya umalis ay nagulat siya na nasa likod niya pala si Micleo. Katulad sa kanya ay may kutob din si Micleo na si Alicia ang pakay ni Lunar. Nakita din niya ang punyal ni Alicia na may crest ng Highland Royalty at ito ang magsisilbing tanda nila para hanapin ito sa Lady Lake. Habang naglalakad na sila ay nag-aalala naman si Srey na baka magalit sa kanya si Zenrai. Kaya sinabi na din ni Micleo ang mensahe ni Zenrai sa kanya na sundin niya umano kung ano ang pinaniniwalaan niya. Kinaumagahan ay nakarating din sila kaagad sa Lady Lake. Habang nasa pila na sila papasok ng capital ay nilapitan si Srey ni Rose. Nagpakilala itong mga ngalakal at miyembro ng Sparrow Feathers. Nalaman kaagad nito na unang beses pa lang niya sa lugar. At dahil wala siyang gate pass ay naisip ni Rose na isabay na lang siya sa pagpasok. Ngunit hindi pala ito libre at hinihingan siya nito ng bayad. Dahil wala siyang pera ay pinilit ni Rose na tingnan ang bag niya at nakita nito ang punyal ni Alicia. Kaagad niyang sinabi na hindi niya ito pwedeng ipambayad dahil isasauli niya lang ito. Kaya inilista na lang muna ito ni Rose bilang utang sa kanya ni Srey. Pagkaalis ni Rose ay bigla namang nakaramdam ng malevolence sa paligid si Micleo. Ilang sandali lang ay nakita nila si Lunar na kaagad tumakbo palayo. Hinabol nila ito at tinanong kung bakit nito hinahabol si Alicia. Dito na sinabi ni Lunar na wala siyang balak na iligpit si Alicia at may nagustuhan lang siya dito. Pero dagdag pa nito na hindi sila magpakampante dahil may iba pa umano na gustong magligpit kay Alicia at katapos ay umalis na ito. Binisita naman nila Alicia at Maltran ang puntod ng kanyang mga escort na nasawi. Hindi makapaniwala si Maltran sa mga naikwento ni Alicia at ito din ang dahilan bakit nakipagsagutan si Alicia sa Chancellor na si Bartlow. Bukod pa dito ay tutol din si Alicia sa gusto ni Bartlow at ng ibang opisyal na atikihin ang kalapit nilang bansa na Rolans. Hindi alam ni Alicia na kasalukuyan ang nakikipagnegosasyon si Bartlow sa mga assassins na tinatawag na Scattered Bones para iligpit siya. Pinagmukha ni Bartlow sa mga ito na si Alicia ang magiging sanhi para mapahamak ang kanilang bansa dahilan para matagumpay niyang mapapayag ang mga ito sa alok niya. Ilang sandali lang ay inumpisahan na ang seremonya para sa mga gustong sumubok na bunutin ang Sacred Blade. Napansin naman nila Srey na may isang babae na nakahiga malapit sa Sacred Blade at sigurado silang isa din itong Seraph. Kaya naisip nila kaagad na ito ang Lady of the Lake at totoo din ang alamat. Nang magising ito ay naramdaman din nito ang malevolence sa paligid. Matapos ang huling kalahok sa trial ay nagbigay naman ng talumpati si Alicia. Nabanggit niya dito ang tensyon sa pagitan ng Highland at ng Rolans na kahit anong mangyari ay hindi sila dapat unang umatake. Naging dahilan ito sa mga negatibong emosyon ng mga tao na nasa loob na naramdaman ng Lady of the Lake. Ilang sandali lang ay nabalot na ng kadiliman ang buong gusali at may nagpakita dito na isang Hellion.
Nagtataka ang mga tao sa nangyayari dahil hindi nila makita ang Hellion. Nilapitan ni Srey si Alicia para sabihan nito na may Hellion sa loob ng gusali. Katapos ay nilapitan nito ang Lady of the Lake para tanungin kung kaya ba nitong matalo ang Hellion, ngunit ayon dito na ang Shepherd lang ang makakagawa nito. Ilang sandali lang ay inatake na din ng assassin si Alicia at naglaban silang dalawa. Balak sana ni Maltra na tulungan si Alicia, ngunit pinigilan siya ni Bartlow para atasan nito na ilikas muna ang mga tao palabas. Balak din sana ni Srey na tulungan si Alicia, ngunit pinigilan siya nito at pinakiusapan na tulungan na lang umano niya ito na maayos ang sitwasyon sa loob. Dito na nagpasya si Srey na bunutin ang Sacred Blade. Bago niya ito gawin ay tinanong muna siya ng Lady of the Lake kung bakit niya gustong maging shepherd. Bago ito sagutin ni Srey ay tinanong muna niya ang pangalan ng Lady of the Lake na nagpakilala namang si Layla. Ayon kay Srey ay balak niyang imbestigahan ang mga ancient ruins sa buong mundo dahil naniniwala siya na dito niya malalaman kung paano magkakaisa muli balang araw ang mga tao at mga seraphim. Ito ang pangarap niyang mangyari, at kung ang pagligpit sa mga Hellion ang magbibigay pareho ng kapayapaan sa mga tao at seraphim ay ibig sabihin lang nito na konektado pa ito sa kanyang mga pangarap. Nang hahawakan niya na sana ang Sacred Blade ay biglang huminto ang lahat maliban sa kanya at narinig niya ang boses ni Layla. Sinabi nito sa kanya ang mga papasanin niya sakaling maging shepherd na siya. Naintindihan naman niya itong lahat at tinatanggap niya ito. Dito niya na hinawakan ang Sacred Blade at habang binubunot ito ay nagkaroon na din siya ng crest ng shepherd. Katapos ay nagtransform na siya at inatake kaagad ang Hellion. Nalaman din niya ang totoong pangalan ni Layla na Fedemes Moma. Gamit ang totoong kapangyarihan ng Sacred Blade ay walang kahirap-hirap niyang niligpit ang Hellion. Matapos mawala ang kadiliman na hatid ng Hellion ay nagulat ang lahat sa nakita nila. Nagpasya na ding umatras ang assassin at ilang sandali lang ay nawala naman ng malay si Srey. Nang magising siya ay nasa isang silid na siya kasama sila Micleo at Layla. Ayon sa mga ito ay 3 araw na siyang walang malay dahil sa mataas na lagnat. Si Alicia umano ang tumulong sa kanya at di rin nagtagal ay pumasok ng silid si Alicia. Bilang pasasalamat sa ginawa ni Srey ay ibinigay ni Alicia dito ang shepherd's outfit na inihanda nito. Dahil kinakausap ni Srey sila Micleo at Layla at hindi ito makita ni Alicia ay nag-isip ng paraan si Layla para makausap din nila direkta si Alicia. Pinapikit nito si Srey habang pinipigilan ang paghinga nito at dito na sila narinig ni Alicia. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay hindi na nakayanin pa ni Srey na pigilan ang kanyang paghinga kaya naputol din ang pakikipag-usap ni Alicia kina Micleo at Layla. Ayon naman kay Layla na kung ma-improve pa niya ang kapangyarihan niya bilang shepherd ay hindi na niya ito kailangan pang gawin. Dahil papunta din si Alicia sa kastilyo para makipagpulong sa council ay naisipan ni Layla na pumunta din sila sa bayan. Sumabay sila kay Alicia at napansin nila ang mga nakasabit sa daan ng mga bandila na may crest ng shepherd. Ayon kay Alicia ay kusa itong nilagay ng mga mamamayan matapos malaman na dumating na ang shepherd na hinihintay nila. Pagkababa nila Srey ay may naramdaman itong hindi maganda kaya naisip ni Layla na dahil ito sa malevolence na nararamdaman na din ito sa buong paligid. Nang makaharap na ni Alicia ang council ay sinabihan siya ng mga ito na gusto umano nilang kunin si Srey. Dahil sa matinding kapangyarihan nito ay naisip ng council na mas mabuti kung makokontrol nila ito. Ngunit nanindigan si Alicia na hindi niya ibibigay si Srey sa mga ito. Pinuntahan naman nila Srey ang ruin na malapit sa bayan. Pagkapasok nila dito ay bigla silang inatake ng mga Hellion na paniki. Sa sobrang dami ng mga ito ay hindi ito naging madali sa kanila. Inatasan ni Layla si Srey na subukang buwagin ang mga Hellion at nang magawa ito ni Srey ay ginamit naman ni Layla ang Flare Vortex. Dahil dito ay napatras nila ang mga Hellion ngunit nararamdaman pa din nila ang malevolence na malapit lang sa kanila. Alam nila na nasa susunod na silid ito kaya pinasok din nila ito. Nang inilawan na ito ni Layla ay nagulat sila sa kanilang nakita. Ayon kay Layla na ito ang mga naghimagsikan at pasekretong niligpit dito. Hindi din ito alam ni Alicia at may mga naligpit din dito na hindi kayang maipaliwanag sa publiko. Gusto ni Layla na makita ang mga ito ni Srey para sa final goal ng shepherd na talunin ang Creator of Hellion o ang Lord of Calamity. Bigla naman nilang napansin ang tubig sa sahig na ikinagulat nila. Dito na nagsipaglabasan ang mga tubig sa iba't ibang bahagi ng silid kaya dali-dali itong pinigilan ni Micleo. Kagad silang tumakbo palabas ngunit nang makalabas na sila ay apektado na din pala ng malevolence ang buong lugar. Pagkatingin nila sa taas ay nagulat sila sa nakita nilang ipo-ipo. Napansin din ito kaagad ni Alicia at kaagad na inatasan ng mga kawal na ipasok sa kastilyo ang mga tao na gustong lumikas. Katapos ay nakita nila si Srey na may balak na harapin ang dragon na nasa loob ng ipo-ipo. Ngunit bigla itong umalis at nawala na din ang ipo-ipo sa lugar. Lumabas ng kastilyo si Alicia para pasalamatan si Srey dahil akala nito ay may ginawa si Srey para maitaboy ang dragon.
At kahit ang mga mamamayan ay ganun din ang paniniwala matapos makita si Srey. Lumabas din ng kastilyo si Bartlow para imbitahan si Srey na kumain sa kanyang mansyon. Pumayag naman dito si Srey at isinama si Alicia patungo sa mansyon ni Bartlow. Ngunit pagkadating nila ng mansyon ay ipinaalam kay Alicia nang sumalubong kay Srey na gusto umano itong makita ng hari sa palasyo. Naisip kaagad ni Layla na ayaw talaga ni Bartlow na sumama si Alicia kay Srey kaya wala na din itong nagawa. Napag-usapan naman nila Srey at Bartlow ang mga plano ni Srey. Nabanggit ni Srey ang plano niyang sundan ng dragon dahil kung sakali man na ito ang kumakatawan sa masamang palatandaan ay posibleng ito din ang susi para sa mas maayos na mundo. Pagsapit ng hapon nang magkita sina Alicia at Srey ay sinabi ni Alicia ang utos sa kanya ng hari na pumunta ng Marlind. Kinagabihan habang natutulog na si Srey ay kinausap ni Micleo si Layla. Napag-usapan nila kung paano matutulungan ni Micleo si Srey sa responsibilidad nito bilang isang shepherd at sa pangarap na din nito. May naisip naman na paraan si Layla at nabanggit nito ang legendary artifact sa Galahad Ruins. Dagdag pa nito na kapareho ito ng Sacred Blade at gamit ito ay siguradong matutulungan niya na umano si Srey. Kaya umalis kaagad si Micleo para tumungo sa Galahad Ruins. Pagkagising ni Srey ay balak sana nitong sundan si Micleo ngunit biglang nagbago ang kanyang isip dahil naisip niyang kailangan niya munang unahin ang mga dapat niyang gawin para maging totoong shepherd. Habang naghahanda na si Alicia para sa kanyang pag-alis ay kinausap muna siya ni Srey. Dito lang din naibigay ni Srey ang punyal kay Alicia. Nakiusap naman si Alicia na samahan muna sila ni Srey sa paglalakbay bilang bantay nila. Bago sila umalis ay nabanggit din ni Alicia kay Srey ang tungkol sa Rayfolk Spirit Crest. Ayon sa alamat ay posibleng may makikita ding dragon sa matarik na kabundukan na ito. Kaya nagpa siya si Srey na pupuntahan niya ito habang sinasamahan sila Alicia. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay nakakita sila ng kakaibang nilalang. Ayon kay Alicia ay isa itong Strangelongs ngunit hindi naman ito kilala na mapanganib. Dito na din sila naabutan ng gabi kaya minabuti nilang magpalipas muna dito ng gabi. Habang kinakausap ni Layla si Alicia sa pamamagitan ni Srey ay bigla namang umatake sa labas ang Strangelongs. Pero para sa mga mata nila Srey at Layla ay isa na itong Hellion. Kaya kaagad itong inatake ni Srey at mabilis itong umalis sa lugar. Kinaumagahan ng magpatuloy na sila ay nakiusap naman si Alicia kung pwede siyang kwentuhan ni Srey tungkol sa sarili nito at sa mga Seraphim. Dahil dito ay naikwento ni Srey ang mga nalalaman niya kung bakit napunta siya sa pangangalaga ni Zenrai kahit isa siyang tao. Nabanggit din niya ang kapangyarihan ng mga Seraphim katulad kay Layla na Seraph of Fire at kay Micleo na Seraph of Water. Makalipas ang ilang oras ay nahiwalay na sila Srey kina Alicia para puntahan ang Rayfolk. Habang si Micleo naman ay nagawa ng makarating sa Galahad Ruins. Dahil palubog na din ang araw ay nagpasya silang magpahinga muna. Habang pinagmamasdan nila pareho ang buwan ay naalala nila ang mga panahong bata pa sila at nanggagalugad sila ng mga ruins. Kinaumagahan ay nagpatuloy na si Micleo at gayon din sila Srey. Ilang sandali lang ay may nakita silang payong at sumunod dito ang isang babae na tumilapon papunta kay Srey. Ito pala ay si Edna na isang seraph din at kilala ni Layla. Kasalukuyan din pala itong nakikipaglaban sa isang Hellion. Sinubukan din itong kalabanin ni Srey ngunit nagulat siya na hindi umubra dito ang mga ginawa niyang atake. Buti na lang ay sinundan kaagad ito ng atake ni Layla kaya naiwasan niya ang atake nito. May isang seraph naman ang nasa di kalayuan at gamit ang sandata nito ay mabilis nitong niligpit ang Hellion. Ito ay si Xavier na patuloy sinusundan si Edna dahil may balak itong iligpit. Ilang sandali lang ay naramdaman na nila ang aura ng isang dragon na tinawag ni Edna na kuya niya. Dito lang nalaman ni Layla na ang dragon na ito pala ay si Aizen. Balak ni Srey na gamitin ang divinity baka sakaling madala pa ito sa purification. Ngunit nalaman lang niya mula kay Xavier na kapag mag-transform na ito sa dragon ay hindi nagagana dito ang purification. Ibig sabihin ay mananatili na ito sa pagiging dragon panghabang buhay. Kaya ito ang dahilan bakit gusto ni Xavier na iligpit na lang niya si Aizen. Pinigilan naman ni Edna si Xavier ngunit inatake ni Aizen si Edna at buti na lang ay mabilis siyang nailigtas ni Srey. Inatake ni Xavier si Aizen at sinabihan sila Srey na ilayo sa lugar si Edna. Habang si Micleo naman ay nagawa ng makita ang legendary divine artifact na isa palang pana. Ngunit may nagsulputan namang tatlong Hellion dito kaya sinubukan itong atikihin ni Micleo. Ilang sandali lang ay nagliwanag ang pana kaya nang gamitin ito ni Micleo ay kaagad niyang natalo ang mga Hellion. Patuloy pa din na nilalabanan ni Xavier si Aizen habang pinagmamasdan sila nila Srey. Kahit alam nilang walang paraan para ma-purify ang isang dragon ay gusto pa din ni Srey na may gawin siya. Ginamit niya ang totoo niyang kapangyarihan at inatake si Aizen. Habang naglalaban silang dalawa ay naalala naman ni Edna ang mga panahong magkasama pa sila ng kuya niya.
Nang mabugbog na si Srey ay nilapitan ni Edna si Aizen para pigilan ito. Ngunit inatake lang nito ang tinatayuan niya at nang susubukan na siyang iligpit nito ay bigla itong napatigil. Kaya nagawa pa siyang mailigtas ni Srey at umalis din kaagad dito si Aizen. Dahil sa nakita nila na ikinilos ni Aizen ay sumang-ayon si Xavier sa posibilidad na makakabalik pa sa orihinal na anyo nito si Aizen. Pero dagdag din ito na ni minsan ay hindi pa siya nakakita o nakarinig na may nag-transform sa pagiging dragon at nakabalik sa orihinal na anyo nito. Pagkaalis ni Xavier ay sinabihan ni Edna si Layla na isagawa ang Sublord Pact dahil nagpasya na ito na ipahiram din kay Srey ang kanyang kapangyarihan. Ito ay para matulungan si Srey sa paghahanap nito ng paraan para mailigtas si Aizen. Nang makalabas ng ruin si Mikleo dala-dala na ang artifact ay may kalamidad na naman ang nagsisimulang manalasa. Ito ang dahilan kaya nasira ang Grifflet Bridge at hindi na nakatawid sila Alicia patungo ng Marlind. Kaagad na tiningnan ni Alicia ang mapa at nakita niya ang isa pang tulay kaya mabilis nila itong pinuntahan para makarating na sila ng Marlind dahil kailangan na nilang maihatid na ang mga gamot. Habang nagpapalipas ng gabi sila Srey ay nabanggit nito kay Edna ang plano nitong pumunta sa Rollans. Matapos marinig ni Edna ang dahilan ni Srey ay nagpasya na lang din ito na sumama. Gusto namang makita ni Layla si Srey kung paano nito gagamitin ang purification sa apoy na kunwari ay isang Hellion. Sinubukan ito ni Srey ngunit hindi niya ito ma-purify at mas lumalaki lang ito kaya itinigil na ito ni Layla. Pinaalala din ni Layla kay Srey na magsanay din paano ma-purify naman ang isang tao na naging Hellion. Pagsikat ng araw ay nakarinig naman si Mikleo na may sumisigaw. Mabilis niyang inatake ang Hellion na humahabol dito at nagulat siya na isang Normin Seraph pala ang biktima nito. Pagka-atake ng Hellion ay nagawa ng Normin Seraph na may pahiram kay Mikleo ang kapangyarihan nito kaya mas lumakas ang atake ni Mikleo dahilan para tumilapon na lang ang Hellion. Matapos magpakilala ni Mikleo sa Normin Seraph ay nagpakilala naman ito na si Attack. Bagamat mahina ang mga katulad nila ay may kakayahan naman sila na patindihin ang kapangyarihan ng mga Seraph. Iminungkahi ni Mikleo kay Attack na umalis na sa lugar na ito at baka atikihin na naman siya ng isang Hellion. Kaya nang malaman ni Attack na plano ni Mikleo na puntahan ang kinaroroonan ng maitim na ulap ay nagpasya ito na sumama muna kay Mikleo hanggang sa mahanap umano niya ang bago niyang titirahan. Nang makarating sila Srey sa naiwang mga tauhan nila Alicia ay hiniram nito ang isang kabayo para sundan sila Alicia. Habang papunta pa din sila Alicia sa isa pang tulay ay nagtaka sila na biglang nawala ang ulan. Pagkalingon nila ay dito na nila napagtanto na hindi pala ordinaryo ang bagyo na ito. Nang makarating sila sa tulay ay nasira na din pala ito dahil sa baha. Habang inihahanda naman nila Maltran ang mga ipapadala nila sa Marlind ay bigla namang may nabuo na buhawi at kaagad na natangay nito ang mga kasama ni Maltran. Pagkadating dito nila Srey ay nakita nila sa buhawi ang Hellion na ayon kay Layla ay isang Ouroboros. Nagpasya si Layla na siya ang magpoprotekta sa iba habang ang kapangyarihan ni Edna naman muna ang gagamitin ni Srey para labanan ng Ouroboros. Habang nilalabanan na nila ito ay may bigla namang umatake dito at nakita nila ang isang Drake. Kaagad na sinabihan ni Layla si Srey na i-purify ito dahil hindi pa ito ganap na dragon. Kaya matapos iligpit ni Srey ang Ouroboros ay sinubukan niyang i-purify ang Drake ngunit hindi niya ito naabot at mabilis itong umalis. Matapos malaman nila Srey mula kay Maltran na naghahanap ng daan sila Alicia papunta sa Marlind ay naalala ni Layla na patungo din dito ang Drake. Gamit ang kapangyarihan ni Edna ay lumikha sila ng madadaanan para makatawid na sila papunta ng Marlind. Nang makarating na sila Mikleo at Attack sa kinaroroonan nila Maltran ay narinig nila mula kay Maltran na ginawa ng Shepherd o ni Srey ang Rockwall sa ilog. Kaya napaisip si Mikleo na ganito na pala kalakas si Srey. Hindi naman makapaniwala sila Srey sa kasalukuyang kalagayan ng Marlind. Ayon kay Srey na walang duda na ang Drake ang may kagagawan sa nangyayari sa syudad. Pinuntahan naman nila si Alicia na kasalukuyang tumutulong sa mga natamaan ng sakit. Nang magsalita si Edna ay narinig ito ni Alicia kaya nagtaka si Srey dahil hindi naman sila magkahawak ng kamay ni Alicia. Ayon naman kay Layla ay dahil ito sa mas lumakas na ang spiritual powers ni Srey kaya kung malapit siya kay Alicia ay nagagawa na ni Alicia na marinig ang boses ng mga Seraphim. Bigla naman nilang naramdaman ng Drake na nasa malapit lang sa lugar. Ayon kay Alicia ay patungo ito sa isang sacred tree o tinatawag din na Great Tree. Pinuntahan nila ito at pagkababa ng Drake ay sinabihan ni Srey si Edna na subukan itong pigilan para hindi makalipad. Nang magawa na ito ni Edna ay ginamit ni Srey si Layla at umatake sila kaagad ngunit nagawa ng Drake na makawala kay Edna. Natanaw din nila Mikleo ang Drake na nilalabanan nila Srey ngunit may Hellion naman na lumapit sa kanila. Pagka-atake nito ay mabilis lang nila itong natalo gamit na din ang kapangyarihan ni Attack. Dahil nahihirapan sila Srey na kalabanin ng Drake ay nabanggit ni Layla na mas maganda sana kung dumating na si Mikleo dahil malaki ang maitutulong ng divine artifact na pinahanap niya dito.
Dito na din sinabi ni Srey na nararamdaman niya na malapit lang si Mikleo. Kaya kailangan lang muna nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa dumating na ito. Nang magkahiwalay sila Srey at Layla ay inatake ng Drake si Layla kaya mabilis itong hinaranggan ni Srey at buti na lang ay napigilan ito ni Mikleo na kararating lang. Kaagad na isinagawa ni Layla ang Sublord Pact kay Mikleo at katapos ay ginamit kaagad ni Srey ang kapangyarihan ni Mikleo. Gamit ang Asher Assault ay matagumpay nilang natalo ang Drake at nawala din kaagad ang maitim na ulap. Katapos ay pinuntahan nilang dalawa ang tunnel at isinagawa ang purification. Kinausap naman nila ang Seraph na nakatalaga para magprotekta sa Marlin na siya ding nilamon ng malevolence na si Rohan. Hindi masyadong matandaan ni Rohan bakit nagkaganito ang Marlin basta ang naaalala lang niya ay may tao na kumuha ng isang mahalagang libro na hindi nagpaalam. Ilang sandali lang ay dumating dito si Alicia na may dalang pagkain at sinamahan din sila nito na kumain. Dahil nagsisimula ng makatanggap ng mga kagamitan ang syudad para sa renovation ay nakiusap si Alicia kay Srey na kung pwede siyang tumulong sa pag-aasikaso ng mga dumating na supplies. Habang kaharap ni Alicia ang mga kawal ay dumating naman dito sila Rose na naatasan na maghatid ng pagkain mula sa Lady Lake. Tinanong nito si Alicia sa paglalagyan ng pagkain at hinarap din sila ni Srey. Kaya naalala tuloy ni Rose ang utang sa kanya ni Srey. Ngunit kahit isang shepherd na si Srey ay wala pa din itong pambayad kay Rose. Pinabayaan na lang siya ni Rose at inihatid na lang ng mga ito ang mga pagkain. Dumating naman dito sila Maltran kasama si Sheeler para ipaalam kay Alicia ang utos ni Bartlow na papuntahin sa Glaven Basin ang mga kawal na nasa Marlind. Ito ang buffer zone sa pagitan ng Highland at Rollans kaya naisip kaagad nila na naghahanda na sila Bartlow para atikihin ang Rollans. Dagdag pa ni Sheeler na palis na din ang second wave kaya nagpa siya si Alicia na pupunta siya sa Glaven Basin para pigilan ang magaganap na labanan dito. Kaya nagpa siya din si Srey na samahan si Alicia ngunit hindi sang-ayon dito si Layla. Habang binabanggit ni Layla ang mga dahilan niya ay bigla silang nakaramdam na may Hellion na malapit sa kanila. Pinasok nila ang maliit na eskinita at nang pumasok sila sa isang bahay ay nakita nila ang Hellion na hugis tao. Sinubukan itong i-purify ni Srey ngunit nang matamaan niya ito ay naramdaman din niya lahat ng hinagpis nito kaya nakawala ito sa kanya. Kaagad niya itong hinabol bago pa ito makaapekto sa iba at sa pagkakataong ito ay matagumpay niya na itong na-purify. Hindi akalain ni Srey na ganito pala ang pakiramdam kung isang tao na ang kailangan niyang i-purify. Ayon kay Layla ay kailangan tanggapin ng shepherd ang malevolence ng tao na kahit ang mga seraphim ay hindi siya matutulungan dito. Bumangon si Srey at umalis na parang may pupuntahan na lugar. Tumungo ito sa sementeryo at nakasunod lang sa kanya ang tatlong seraphim. Nang matunton niya na ang puntod ng taong nagawa ng kasalanan ng taong Hellion na na-purify niya ay ganun din ang ginawa niya dito. Habang si Alicia naman ay muli na namang tinambangan ng mga miyembro ng mga Scattered Bones. Sinugod siya ng isa dito na madali lang din niyang natalo. Katapos ay natanong siya ng pinuno ng mga ito kung ano ang gagawin niya pagdating niya sa Glaven Basin. Wala siyang ibang sinabi kundi pipigilan niya ang magaganap dito na labanan. Bigla itong sumugod sa kanya at nabanggit naman ng assassin ang kanilang saloobin pati na din umano ang saloobin ng ibang residente ng Highland. Hanggang sa may masabi si Alicia dahilan para itigil ng assassin ang kanyang pag-atake. Naramdaman nito na hindi nagsisinungaling si Alicia kaya nagpa siya ito na hindi na ituloy ang kanilang plano kay Alicia. Aalis na sana ito ngunit nakilala pala ito ni Alicia at nagawa ni Alicia na mabasag ang maskara nito. Gusto ni Alicia na masaksihan nito ang kanyang gagawin sa Glaven Basin at bukod pa dito ay sila din umano ang magdadala ng supply nilang pagkain dahil ito pala ay si Rose ng Sparrow Feathers. Habang si Srey naman ay mas nagkaroon ng dagdag na dahilan para sumama kay Alicia. Dahil kahit alam na nito ang pakiramdam habang sinasagawa ang purification sa tao ay ito din ang dahilan bakit mas kailangan niyang sumama dito. Kinaumagahan ay nagsimula na silang lumakad papuntang Glaven Basin. Habang ang unang hukbo ng Highland na nauna na sa Glaven Basin at pinamumunuan ni General Landon ay naghihintay na lang sa pangalawang hukbo na dadating para masimulan na nila ang kanilang pag-atake. Ngunit nalaman na lang nila na inatake na pala ng hukbo ng Rollans ang likod na bahagi ng kanilang hukbo. Hindi naman matanggap ng isang opisyal ng Rollans Army na si Sergey ang desisyon ng ibang opisyal na pasukan ng border ng Highland. Ngunit walang pakialam dito ang mga opisyal basta ang importante umano sa kanila ay manalo. Dahil dito ay umalis na lang si Sergey at sinabihan ng mga ito na hindi siya sasama at ng kanyang hukbo sa labanan. Pagkadating nila Srey ay nakita kaagad nila ang palitan ng atake ng magkabilang hukbo. Plano nila Alicia na puntahan si General Landon at baka may magawa pa siya sa kasalukuyang sitwasyon. Habang si Srey naman ay may naiisip din na dapat niyang gawin. Bukod sa matinding labanan na nagaganap ay nakikita din nila ang matinding malevolence dito.
Pagkababa ni Srey ay napansin siya kaagad ng mga kawal at nagsipagtigil ang mga ito. Tinambangan naman sila Alicia ng hukbo ng Rollins kaya sinabihan ni Maltran si Alicia na tahakin ang ibang daan at sila na ang bahala sa mga ito. Kasama si Rose ay nakarating sila Alicia sa base ng hukbo ng Highland. Inutusan niya si Landon na magpadala ng mensahero sa base ng Rollins para itigil ang labanan. Ngunit tinanggihan siya ni Landon at gusto din siyang ipadakip nito sa utos na din umano ni Bartlow. Dahil dito ay napilitan sila Alicia at Rose na kalabanin ang mga kawal na umaatake sa kanila. Nag-umpisa na ding kalabanin ni Srey ang malevolence na resulta ng nagaganap na labanan. Nang pasabugan sila ng hukbo ng Rollins ay ginamit niya naman ang kapangyarihan ni Micleo para sirain ang mga kagamitang pandigma ng mga ito. Katapos ay ginamit niya ang kapangyarihan ni Edna para paguhuin ang lupa na naramdaman din nila Alicia. Matapos mapabagsak ang karamihan dito ay muli niyang ginamit si Micleo para naman atikihin ang malevolence. Matagumpay nilang naubos ang mga ito ngunit bumagsak naman si Srey dahil sa panghihina. Habang sa kinaroroonan nila Alicia ay gusto na ni Rose na gamitin ang kanyang sandata ngunit pinipigilan siya ni Alicia. Patuloy nilang nilabanan ang mga kawal hanggang sa muntikan ng mapuruhan si Rose. Dito na nagpasya si Rose na iligpit ang kalaban nito ngunit mabilis siyang napigilan ni Alicia. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng isang kawal na makaatake kay Alicia. Hindi makapaniwala ang kawal sa nagawa niya kay Alicia ngunit natuwa dito si Landon. Hanggang sa may napakalakas na hangin ang biglang umatake sa mga kawal at naramdaman ni Alicia na isa itong Seraphim. Bigla namang nakaramdam si Srey ng matinding malevolence sa di kalayuan kaya pinilit niyang puntahan ito kahit sobrang nanghihina na siya. Nagulat na lang sila nang makita na patuloy pa palang nagaganap ang labanan dito. Katapos ay bigla silang nakaramdam ng napakalakas na malevolence. Mas nagulat si Srey nang makita ito dahil nalaman niya na isa itong human Hellion. Dahil dito ay nasabi niya na ito na siguro ang tinatawag na Lord of Calamity. Nilapitan ito ni Srey at sumunod din sa kanya sila Micleo. Matapos mawala ng malay ni Alicia ay nagpasya na si Rose na suguran si Landon dahilan para mapilitan na itong magpadala ng mensahero para ipatigil ang labanan. Kasama din ang Lord of Calamity dito si Simone. Nilabanan nila Srey ang Lord of Calamity para subukan na i-purify ito. Ngunit kahit nagamit niya na ang tatlong Seraphim ay hindi pa din ito umubra sa lakas ng Lord of Calamity. Ipinakita nito kay Srey ang malevolence sa paligid kaya sinabihan kaagad ni Layla si Srey na hindi pa nila kayang labanan sa ngayon ang Lord of Calamity. Pinagtipon ng Lord of Calamity sa kanya ang malevolence at ginamit ito para atikihin si Srey. Nagawa ni Srey na masangga ito at sa tulong ng tatlong Seraphim ay nilabanan nila ang nagkalat ng malevolence. Dinala naman ni Rose si Alicia kina Maltran at sinusubukan nilang patigilin ang pagdurugo ng sugat nito habang hinihintay nila ang medical team. Katapos ay naisip ni Rose na hanapin si Srey para dalhin kay Alicia. Nagparamdam muli sa kanya ang Seraph na tumulong sa kanila na si Dezel at ito ang naggabay sa kanya sa kinaroroonan ni Srey. Habang patuloy na nilalabanan nila Srey ang malevolence ay nagpasya ang Lord of Calamity na umalis na sa lugar. Ilang sandali lang ay nagawa na nila Srey na maubos ang malevolence. Pagkadating dito nila Rose ay may isa pa palang malevolence ang natira at bago pa ito makaatake kay Srey ay nagawa ni Dezel na mapigilan ito na kaagad namang niligpit ni Srey. Dinala ni Rose si Srey sa kinaroroonan ni Alicia at binantayan niya ito hanggang sa bumuti ang pakiramdam nito. Habang nag-uusap sila ay nagpasya si Srey na magsilbi sila ni Alicia na square sa isa't isa. Sa tulong ng incantation ni Layla ay binigyan ni Srey si Alicia ng pangalan na Melfes Amekia na may ibig sabihin na smile ang Alicia. Dahil dito ay nagagawa na din ni Alicia na makita ang mga Seraphim. Kinaumagahan habang nagpapaalam na si Alicia para bumalik ng Lady Lake ay bigla silang inatake ni Landon na isa ng human Hellion. Matapos malaman ni Srey na ito ang pasimuno para saktan si Alicia ay nagalit siya dito. Dahil dito ay akala nila Layla ay madadala si Srey sa galit nito ngunit pagkaatake ni Landon ay ginamitan lang ito ni Srey ng purification. Nagpasya si Alicia na isasabay na nila si Landon sa Lady Lake para dito na ito mahatulon. Nang makaalis na sila Alicia ay humingi si Rose ng pabor kay Srey bilang kabayaran na lang din umano sa utang nito sa kanya. Ito ay samahan siya papunta ng Rollins para makipagnegosasyon dito dahil alam niyang matutulungan siya ni Srey. Dahil dito din naman patungo si Srey ay nagpasya na lang ito na pumayag sa hinihinging pabor ni Rose at samahan ito sa Rollins. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Tales of Zestiria The Cross Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina